live selling, sinampay na kaalaman. Magandang araw po mga mamansir at mga kachar. Ako po muli ang inyong lingkod, Charlene May Baldoza Cadusaling, na nagmula sa Bachiller ng Pansekundaryang Edukasyon na nagmamayorya sa Filipino. At welcome sa ating online live selling. Pero hindi lang damit ang ating ibebenta ngayong araw, kundi ang mga damit na ito ay may laman ng mga bagong kaalaman tungkol sa paglinang ng talasalitaan. Pero bago yan, may tanong muna ako sa inyo. Sino ba sa inyo rito ang nakakaranas ng may salitang nakasalamuha, nabasa o narinig at hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito? Okay, paki-comment lang ng me kung nakakaranas. Okay, marami-rami rin. Kapag may salita ba kayong nakasalamuha o narinig na hindi ninyo alam, ano ba ang ginagawa ninyo? Nagtatanong? Nagre-research? O hinuhulaan? Okay, mga magagandang sagot. Ipinapakita lamang nito na mahalaga ang ating talasalitaan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa paglinang ng talasalitaan. Ano ba ang paglinang ng talasalitaan? Ang paglinang ng talasalitaan ay ang pagpapalawak at wastong paggamit ng mga salita upang maging mas malinaw at mabisa ang ating komunikasyon. Ngayon ay may mga items tayo, mga bagong items tayo dito at iisa-isahin natin ang mga ito. Ito ay naglalaman ng 5 paraan sa paglinang ng talasalitaan. Unang item natin ay ang pagpapalawak ng bokabularyo. Ito ang pagdaragdag ng mga bagong salita. Halimbawa lamang nito ay kapag sinabi nating maganda, maaari natin itong sabihin bilang marikit o kaakit-akit. Okay, yan ang ating first item. At sa pangalawang item naman natin, ito ay tuwalya. At ito ang naglalaman ng paggamit ng konteksto. Ito naman ang paggamit ng konteksto. Nauunawaan natin ang kahulugan ng salita gamit ang salitang nakapaligid dito. Halimbawa, matapos ang mahabang lakaran, si Maria ay naging matamlay. Ano ba ang ibig sabihin ng matamlay? Okay, ang ibig sabihin ng matamlay ay mahina o pagod. Naiintindihan lang natin ang salitang matamlay sa pamamagitan ng mga salitang nakapaligid dito. Okay, may na ang tuwalya natin. Okay. Ngayon ay dadako na tayo sa pangatlong item. Ito ay naglalaman ng pagbuo ng salita. Na nakakabuo tayo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at tambalang salita. Ano ba ang panlapi? Ang panlapi ay salita na idinudugtong sa salitang ugat para makabuo ng bagong salita. Halimbawa lamang nito ay ang basa. Kapag dinugtungan natin ito ng mag, ito ay magiging magbasa. At kapag ginagamit naman natin ang tambalang salita sa pagbuo ng salita, ang halimbawa nito ay ang bahay plus kubo equals bahay kubo. At ito ang ating bestseller. Please check out mga me. Okay, ngayon ay dadako na tayo sa ating pang-apat na item. Limited stock lang ito dahil ito ang ating pinakauso na sando fashion. Ang kalaman nito ay ang ating mga idioma at sawikain. Hindi literal ang kahulugan ng mga ito. Halimbawa, bukas palad. Kapag sinabi bang bukas palad ay nakabukas talaga ang kamay ng isang tao? Hindi. Ibig sabihin nito, bukas palad ay mapagbigay o matulungin. Yan ang ibig sabihin ng mga idioma at sawikain. Check out na, baka maubusan kayo. Okay, at ang ating last item ay
pagpapayaman ng talasalitaan. Ang palda ng pagpapayaman ng talasalitaan. Dito ay mapapayaman natin ang ating talasalitaan sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig ng balita, paggamit ng diksyonaryo, palagi ang paggamit ng mga bagong salitang natututunan. Okay, may mga katanungan pa ba? Okay. At sold out na ang ating kaalaman. Tandaan, ang paglinang ng talasalitaan ay mahalaga upang mapaunlad natin ang ating pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat at pag-unawa sa ating wikang Filipino. Maraming salamat mga ka-char! Kung may natutunan kayo, paki-comment lang ng Mine ang Kaalaman. Hanggang sa muli, bye!